So, quick video lang, walang script, walang outline. After ng Rain or Shine versus Magnolia game, gusto ko lang i-share yung sentiments ko sa team na na-eliminate. So, baka gawin ko rin to sa kabilang series bukas, Converge and San Miguel. Bibigay ko yung sentiments ko sa team na malalaglag eventually. Pero, ayun, itong Magnolia team na to, meron lang ako mga gustong i-share na mga opinions ko, and not necessarily correct opinions, but these are my personal opinions. So, doesn't matter, okay, whether agree or hindi, we have pare-parehas tayong game na pinapanood, pero of course, iba-iba tayo kung paano, like, maka-interpret, paano tayo, yung different values natin as people or as fans, iba-iba. So, okay lang. Here are my opinions lang for Magnolia Hotshots. This conference, they've showed promise naman kasi isa sila sa mga teams na nakapag-take advantage ng 4-point line eh. Isa sila sa mga teams na interesado talaga ako starting this conference. Like, kita nyo yan, ang dami. I usually ignore Magnolia games before kasi boring. Like, yung, alam mo yun, yung slow-paced game. Nagkakaguluhan lang sa loose ball, put back, half-court offense. Dati, ini-ignore ko yan. Like, intentionally. Pero this conference, after ng first game nila, sabi ko, okay. May promise tong team na to. Isa sila sa mga teams na potentially pwede makapag-take advantage ng 4-point line, which they did naman. Isa sila sa mga teams na talaga nag-utilize ng 4-point line to succession. So, unang naging struggle nila, I feel like, is that nahirapan silang humanap ng tamang import, which is, like, marami namang teams pinagdadaanan yung ganyan struggle. Pero I feel like kasi, this goes back to their identity. Okay? Naniniwala talaga sila, and I believe din naman na isa sila sa mga better defensive team sa PBA. Pero ang lagi ko sinasabi even before, lagi ko itong sinasabi rather, like, gaanong depensa pa ba kailangan mo? How much defense do you really need? Kasi minsan, I feel like, pag nanonood ako ng Magnolia games, parang laging pinaprioritize yung depensa even though nagsastruggle sila offensively, or even though may adjustment to make sa offense. Parang laging defensive adjustment, laging defensive stuff yung napapansin, laging defensive stuff yung kinukumpone. Si Ahan Misi, pag-iinit, tapos pag hindi maganda yung matchup, automatic labas after 2 minutes. Si Alice Dionisio, even though he's a decent defender, diba, hindi laging nagagamit kasi preferably gusto nila bigger players. Like, gusto nila meron silang mga help defense sa loob, diba, may papasok pa minsan si Rafi Rivis, yung mga ganung bagay. And again, yung second point ko is that yung Magnolia Hotshots team kasi na to, they have players who have, alam mo yun, mga talented na players. Like Polly, diba, talented scorer. Mark Baroka, talented player in general. Calvin Abueva, kahit ano pang sabihin natin kay Calvin Abueva, he still provides something, like hustle, like inside points, offensive rebounds, defensive rebounds, and yung intensity. Kaya hindi na pa-provide. Ian Sangga lang, even though like lately, di ba, siya yung talagang pinag-iinitan ng mga fans nila, napapansin ko sa Twitter. And still, si Ian, may nako-contribute pa rin. Meron siya skill. Si Rom De La Rosa, 2.5 ND, ganun. Alice Dionisio, 3 ND. Si Ahan Misi. Like, pero ang napapansin ko sa kanila, ano sila eh, like may pagka one-trick pony sila as a team. Like yung players nila, yes, talented, pero hindi sila dynamic as a whole. If that makes sense. Napansin ko sa series na to, they keep on doing the same things. They keep on running the same plays. They keep on running the same lineups, hoping nagagana. And yes, gumana siya for 2 games. Tambak yung laro. Pero the other 3 games, hindi siya gumana. Pero again, like mag-a-adjust sila, defensive adjustment. Papasok ko si Calvin Abueva to defend Fuller kasi he's faster. Yung mga ganong bagay. So, ako, again, I feel for Magnolia. Kasi, yes, niregaluhan, alam naman nating lahat, di ba? Ginebra, San Miguel, Magnolia. Niregaluhan ng players yan. Off-season, niregaluhan ng Xavier Lucero. Na ang ganda ng laro. Unti-unti nang lumalabas sa laro, especially this series. Sayang, di ba? Malay mo, kung naglaro siya the past 2 games, baka sila pa nanalo sa series na to. Di ba? Due to his defense and yung improved offensive presence niya din. Pero, napapansin ko, again, anong klaseng player si Xavier Lucero? He is a player na may specialty and may role.
And yun yung nakikita ko in common sa Magnolia players. Puro sila specialist. Puro sila mga, yung may isang kayang gawin na okay. Pero yung other stuff, parang, diba? Like, si pinaka all-around na siguro, in my opinion, is Mark Baroka. Pero again, diba, guardia pa din yun. Defensive guard, can shoot, can create shots, floaters, diba? One-handers, mid-range, pick and roll, magpapacket pass sa big man sa short roll, then yung big man nahanap ng shooter sa corner. Like, yun usually yung ginagawa nila, pare-parehas sa half court. Like, hindi sila ganun ka-dynamic. And nakita natin sa matchup na to versus Rain or Shine. Yung Magnolia, halos yun at yun yung ginagawa nila. Compared to Rain or Shine, na noong unang laro, Fuller. Diba? Tapos nagkaroon ng Jonard Clarito. Tapos nag-iba, naging factor ngayon ulit sila Andre Caraco, 'di ba? Nung na-realize ng Rain or Shine na okay, hindi tayo makakatakbo. Okay, bawasan natin minutes ni Adrian Nocum or tanggalan natin ng bola muna. Lagay muna natin kay Andre kasi si Andre is a legitimate point guard who can dissect the defense kapag biniblitz tayo ng Magnolia. So may dynamic. Meron ka Nocum na slasher, though not really a good decision maker pa sa punto ng karir niya. Meron ka Felix Lameti na in between Nocum and Karakot, and you have Karakot na kaya mag-dissect ng defense. So may dynamic. Pero pag pinasok mo si Karakot, hindi rin naman ganun kalaki yung dip off sa defense. Hindi rin naman ganun kalaki yung nabawas in terms of transition attacks. Like, may yung players sila, kaya mong asahan sa iba't ibang bagay. Clarito can shoot, offensive rebound, can operate inside, can drive, can slash, can defend. Yung sa Magnolia, I feel like parang yung players nila, parang mga chess pieces, meron lang specialty, isang trick lang sila. Poly, one-dimensional player. Yes, pwedeng pumutok offensively, pero defensively, kinakain lang ni Karakot, ginagawang ulam. Like, feeling ko ang kailangan ng Magnolia is to let go and accept na kailangan mo ng dynamics as a team. Kasi ilang taon na hindi gumagana yung grit and grind defense, pero may pahapyaw ng players na walang depensa at the same time. Like yung okay, defensive team kami, prioritize defense, pero you have Polio on the floor, di ba? You play Jed Mendoza at the one for ilang minutes. All due respect to Jed, same kami ng high school. I really want Jed to succeed, pero di ba sa ganitong klase ng quarterfinals, ng mga ilang previous games. Anyway, so yun. So for Magnolia, siguro looking forward, kailangan nilang tignan ng mabuti yung team nila. Like, hindi naman ako nagmamagaling. Well, siguro, yun na. Trabaho ko naman to magbigay ng side comment. Alam mo yun? Kaya ako nandito para magbigay ng comment. Alam ko na naman di naman papakinggan ng mga yun. So, ako, sa mundo ko, kailangan siguro, kung ako yung nakaupo, kailangan ko siguro tignan yung roster, yung team, and yung coaching staff, kung aligned ba siya. Or kung aligned man siya, is it working? Ano ceiling nito ng trip nilang gawin? Like, kailangan ko ba i-retool? Kasi like, tignan na lang natin yung ibang mga teams sa bracket. Si Nebra, diba? Inside, big team, pero na-injured. Yung ibang mga big man nila, walang natirang big man, so they had to play small. So, nag-iba yung identity nila. Diba? Nag-iba sila ng dynamic. TNT, diba? Ang team nila ngayon, talaga calling card, defense. Pero kaya nilang pumutok, kaya nilang mag-on, kaya nilang i-turn yung team nila into a high-scoring team. Diba, yung mga RR Pugoy, Jason Castro sa fast break. Kahit nga si Glenn Comontin, diba? Siya parang siya yung Aris Dionisio dun sa team na yon. Anyway, so for Magnolia, siguro kung ako, titignan ko yung team ko. I-assess ko, gumagana pa ba to? Ano pwede kong gawin dito? Anong kailangan ko? And siguro ang kailangan nila is someone who is dynamic. Or, like, let go of the fact na lahat ng gagawin mo for defense. Like, tanggapin mo na si Jerica Hanmisi is not going to be a 3-and-D guy. He's going to be a 3-and-4 guy. Itong pagkatalo na to maging lesson for them and i-assess nila kung ano talaga sila as a team. Feel like kasi identity is a good thing, pero minsan identity also makes you stagnant. Yung identity mo, kailangan mo rin mag-grow. But it's not always about, eto ako. But, isipin din siguro natin,
yes, ito ako, pero how can I be better? Diba? What changes do I need to make? Kailangan ko ba mag-step back muna? Okay? Anong mga kailangan kong tanggalin? Anong kailangan ko i-cut off? And anong kailangan mga introduce ko sa buhay ko? Parang ganong classic perspective for Magnolia. Introspection, tapos tsaka i-assess ang roster and identity ng team.